Morning, sir. Okay. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ay Lesson 12, Tax Management. So, bago ako magsimula sa aking lesson, kailangan ko ikinan yung participation para na rin nagtatulong sa inyong oral recitation. So, bago ako magsimula, ano nga ba ang tax management? Any volunteer? O, Jenma. Base sa pagkakuna ko, tax management ito ay pag-comply ng bawat individuals or yung tinatawag na regulation rules. Kung saan, napapabilang dito yung mga pagbabayad natin ng mga penalties. Halimbawa, yung pagbabayad natin ng buwis sa gobyerno. Tama ang sinagot ni Janma. Ang tax management ay nagre-refers to compliance with income tax rules and regulations. Tax management cover matters relating to penalties, prosecution, appeal, tax revision, or settlement of tax cases. Okay, compare and contrast tax planning and tax management. Paulo. Tax planning ay sa wider term and under nito ay ang tax management. And tumutulong din ito sa mga decision making. And tax planning is looks at the future benefits, while tax management is an narrower term and the first step toward tax planning, and it relates to the present, past, and future. And tax management ay ito ay tumutulong mag-comply ng mga condition para maging effective yung mga decision making natin. Okay, tapos tayo sa pag-contrast ng tax planning and tax management. Sunod, compare and contrast tax avoidance and tax evasion. Sir, may Dennis. Ang tax evasion ay ang hindi pagbabayad ng buwis. Ang halimbawa na lamang nito ay ang kunyari merong resort na hindi nagbayad ng buwis. Kapag hindi sila nagbayad, pwede silang makasuhan ng mga iba't ibang uri ng pwedeng ikaso sa kanila. Ang tax avoidance ay ang pagbabayad ng buwis pero pinapalit nila ang kanilang binabayarang buwis. Ang mga exemption ng tax avoidance ay yung mga pagbibigay sa mga religion at saka yung mga pagbibigay sa mga foundations. Okay, tapos tayo sa pag-contrast. Contrast and compare ng mga tax. Sunod, what are the types of business tax in the Philippines? Value-added tax. Ito isang uri ng buwis na kinakata sa halaga ng bawat produkto o serbisyo na ibinebenta ng isang negosyo. At ito rin ay kinakata sa halagang 12% ng bawat transaksyon. Ito ba ang excise tax? Ito ay isang uri ng buwis na kinakaltas ng mga produktong may mataas na halaga tulad ng sigarilyo at alak, di ba po? Dumawa naman tayo. Ano naman ang tax mapping? Jomel. Tax mapping ay isang mahalagang proseso ng pagbubuwis kung saan tumutulong ito sa pamahalaan upang matukoy ang halaga ng tax na dapat bayaran ng isang properties o may-ari ng isang properties. Okay, tapos na tayo sa lesson 12. Baka naman tayo sa lesson 13 na tumatutulong sa international trade concept and theory. So, bago ko tumawag, tatanong ulit ako, ano nga ba ang international trade? Para sa akin, ang international trade ay pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Halimbawa, pwede ka makapagkalakalan sa iba't ibang bansa katulad ng China, Japan, USA, at saka mga pa. Malaya kung makapag-ibig. Ilan? Ano yung nakakita sabihin ng international trade? Tumawa naman tayo sa nakita na katanong, what is the balance of payments? Okay. Balance payment is a record of all economic transfers between the residents of the country in a given period. At binubuo ito ng current account, capital account, and financial account. Pinakuli natin, what are the advantages of international trade? Sa Dennis. Ang advantage ng international trade ay makakapagbigay ng maraming trabaho at mapapaganda nito ang mga buhay ng mga mamimili at kaganda ang ating ekonomiya. Ito nagtatapos sa ating discussion. Maraming salamat sa participation ninyo. And pwede na kayo. This is sa atin. Bye, sir!